yung itsura ng mga member ng ICI at saka ano yung sinasabi nila. Sa laki po ng problema, ito po sabi, ICI nagimbal sa mga nauungkat. Ayon po kay retired Justice Andres Reyes, this thing is outrageous and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos? May mga tao po na kumikita ng 500 billion. Talagang nakakagimbal eh. Nalulungkot sila, naiiyak sila, na natutuklasan nila na kumikita ng 500 billion. Ito naman po ang sinabi ni Rogelio Singson. I could not believe what I was hearing in terms of magnitude of the corruption. And I tried to analyze where did the system fail. It looked like it was all over. So yung nakikita po nila sa pag-iimbestiga nila, si Rogelio Singson, talagang hindi siya makapaniwala sa lawak eh. Halos lahat. Grabe ang nakawan. Matindi. No? Pero ngayon po, believe ka sa ano ni BBM eh, sa survival instinct ni BBM. Antindi talaga. Parang wala lang sa kanya lahat eh. Ito na yata may parang hindi siya apektado eh. Yung mga nag-iimbestiga bigat na paanong may mga tao na kumikita ng 500 billion? Kikitain nyo ba yun? Paano yun? Takanta kasi yung chairman ng yung chairman ng ICI. Paano nila nagagawa yun? Magnakaw ng 500 billion. Sabi nga sa inyo, yung bintang, parehong bintang ha, si Enrile pinagbintangan 7 taon. Nakakuha siya ng 172 million sa loob ng 7 taon. Kay Martin, ang diniliver sa loob ng 1 taon, 1 billion mahigit. So 70 years, nabubunuin sa bintang kay Enrile, 70 years bago niya mabuo, bago siya makapagnakaw ng halagang 1 araw lang diniliver kay Martin. Ganun po kagrabe. No? Yun po yung antindi po ng pagnanakaw. Kaya halos hindi nila makuha kung paano sisimulan eh. Ako nauunawaan ko yung mga sinasabi nila na to eh. Kaya po dapat ang approach, hindi na po dapat yan yung sinasabi ni Azurin na from bottom to up. No? Hindi po kaya. Hindi rin po to kaya pag eto rin po ang namumuno. Kasi ang magnanakaw po, wala naman nangyayari sa atin, di ba? Hindi naman tayo napaparusahan. Uulit at nauulit yan. Nakaka-addict po yung magnakaw eh. Kung yung sugal nga, naapektuhan ka pa, nauubos pa yaman mo eh. Di ba? Naa-addict pa yung mga tao sa sugal eh. Mas malamang sa sugal ang talo. Pero nakaka-addict, yung pa kayang hamig ka ng hamig, hindi ka ma-addict. Addict na po sa pagnanakaw yung mga yan. Kaya hindi na po solusyon yung isa-isahin nyo. Kita nyo, bukang bibig nila. Matagal po yan kasi due process eh. Matagal po yan kasi kukuha ka pa ng ebidensya eh. Matagal talaga dahil halos buong Pilipinas, halos lahat ng proyekto, halos lahat ng tao ay kanya-kanyang nakaw. Grabe po. Sila na po nagsasabi, hindi na po nila maitago ha. Naiiyak pa eh. Naiiyak pa si Andres eh. Ano nila nagawa na magnakaw ng 500 billion? 500 billion?
Kaya po dapat ang solusyon hindi na po yung ano. Ngayon, eto si Boy Tokis, lahat, 'di ba? Nag-iisip talaga rin naman siya eh. Nakita niya na, ang dami niya nakikita eh. Nakita niya yung mga ghost project, 421. O pero gusto nila isa-isahin, isa-isang kaso, isa-isang case build-up. Pucha. Kahit magdoble na edad siguro ni Enrile, hindi pa rin po matatapos yan kung paisa-isa po. Drastic din kung ganyan na kalala, hindi na po ubra yan na kasuhan mo lang tong 5 muna, sa susunod na buwan 10 naman, sa susunod na buwan 30 naman, hindi na po ubra yung ganyan eh. Dapat drastic na talaga kasi wala naman nagbabago eh. Sabi nga sa inyo, yung sugarol, naa-addict sa sugal kahit laging talo. Paano pa yung tao na kamal ng salapi? Bilyon-bilyon. Yan yung malaking problema ng Pilipinas. Halos lahat sabi ng taga-ICI. Napakalawak. Kaya hindi na po uubra yung iniisip nyo solusyon na mag-iimbestiga kayo ng per kaso. Hindi po. Dapat tanggalin talaga yung pinaka. Yung mastermind. Kaya nyo ba? O ngayon, eto po. Bago. Kita nyo po kung paano tumugon ha. Nakita ni Vince Dizon. Kaya pala malaki. Isa pa sa mga nakita ni Vince Dizon, yung mga materyales na binibili. Ano po to ha? Legal ha? Pag ikaw bumili ka sa labas, sa SM, halimbawa, meron sila Ace Hardware. Bibili ka sa Ace Hardware ng mga pako, ng mga tornilyo, etc. Mas mahal yung binibili o yung nilagay ng DPWH. Ito yung presyo ng pako natin. Yung iba raw materials, mas mahal ng 50%. Mas mahal ng 50%. Kaya grabe ang nakawan dahil bukod dun sa binibigay nila na katkong porsyento. Kaya pala sila nakakapagbigay dahil yung tinakda nilang presyo ng pako na lang para mas maunawaan natin, o kaya semento, tinakda nilang semento mas mahal ng 50%. Kung ang semento ay 1,000, 1,500 natin binibili. Pag gobyerno ang bumili, 1,500. Diba? Mas mahal pa, imbis na makatipid dahil bumibili ng bulto-bulto yung gobyerno, imbis na makatipid, mas napapamahal pa. 1,000 lang kung ako magpapagawa ng bahay, private citizen. Bibili ako sa kung saan mang hardware. Pinakamagandang semento. Makakabili ko na, hindi ko alam kung magkano semento ngayon ha. Palagay nyo lang na 1,000. Makakabili ko na 1 sakong semento. Tingi-tingi pa to ha. Tingi-tingi, 1,000. Pero pag ang gobyerno pala bumili, 1,500. Bultuhan pa yun. Alam nyo kung ano solusyon ni Marcos? Pawasan natin yung cost, material cost ng 50%. So ilalagay nyo, dapat ang presyo ng bibili na semento ng mga magnanakaw ay 1,000 lang. Babawasan nyo ng 500. Pasensya na po kayo kung mahina ako sa mata. Kung ang 50% 500, di ba? Yun lang. Pero kung mali ang kwenta ko, bahala na kayo. So, ibig sabihin, bababaan nyo ngayon yung presyo. Anong? Pinakulong nyo ba yung magnanakaw? Hindi. Sila pa rin yung kontrata natin. Oo.
sa kanila pa rin tayo bibili. Oo. Yung mga magnanakaw, sila pa rin yung gagawa. Oo. Ano mangyayari sa mga paggawain natin? Kung ngayon nga, kung ngayon nga na mahal na, ibig sabihin, tumigil na ba yung mga katkungan? Napahuli nyo na ba yung yung dinideliveran ng 35 maleta na pera? Napakulong na ba? Hindi pa rin. So bibigyan pa rin siya. Kahit na mababa na presyo, hindi na kayo kukuha sa presyo, bibigyan pa rin siya kasi hindi pa siya nakukulong eh. Ano ibig mo sabihin ba dong? Ang ibig ko sabihin, kung yung binibigay natin sa kanya galing doon sa overprice ng semento dahil sinakto nyo na yung presyo ng semento, saan pa kukuha yung tao na magbibigay doon sa pinagdideliveran nyo ng pera? Saan nga kukuha ba doon? Eh di sa proyekto na mismo. Lalabnawan na lang. Kaya mas nakakatakot yan.